Matindi ang sikat ng araw na sumalubong sa lumang palengke ng Siquijor, isang sikat na hindi lamang init kundi parang mga daliri ng demonyo na humahaplos sa balat ng bawat tindero at tindera. Nag-iiwan ng mga gasgas na hindi nakikita ngunit ramdam sa tuwing humihip ang hangin mula sa dagat. Isang hangin na hindi sariwa kundi mabaho ng asin at bulok na karne, isang amoy na nananatili sa mga ilong ng mga hindi handa. Nagiging bahagi ng kanilang mga hininga tulad ng isang sumpa na hindi nawawala. Ang sigaw ng mga tindero na nag-aalok ng kanilang mga paninda ay hindi lamang boses kundi mga bulong ng gutom, mga bulong na parang mga tinik na tumatago sa hangin. Naghihintay na kumagat sa mga tainga ng mga mamimili na hindi alam na ang bawat bili ay isang hakbang palapit sa dilim ng gabi. Sa tag-araw ay simpleng mga tindero at tindera lang sila, mga mukha na nangingisi sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit pagkagat ng gabi ay nagbabago ang kondisyon ng paligid. Ang mga ilaw ng mga gasera ay hindi liwanag kundi mga mata na kumikislap sa dilim, mga mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa bawat hakbang ng mga hindi handa, parang mga kuko na kumakamot sa balat ng palengke mismo. Nag-iiwan ng mga gasgas na dumudugo sa tuwing sumisikat ang buwan. Maririnig ang bawat tunog ng sangkalan at pagguhit ng timbangan sa tinitimbang nilang sariwang karne mula sa kamay ng mga matadero. Hindi basta tunog kundi mga daing ng mga hindi na bumalik. Mga daing na hindi lumalabas sa mga labi ng mga biktima, kundi mula sa mga buto na nababasag sa ilalim ng mga sangkalan, mga buto na nagiging mga tinig sa gabi, nagkukwento ng mga lihim ng lumang palengke. Mga lihim na hindi mula sa mga tindero, kundi mula sa mga anino sa ilalim ng mga stall, mga anino na lumulutang at gumagalaw ng dahan-dahan, parang mga dila na humahaplos sa mga paa ng mga mamimili, naghihintay na kumagat at higutin pababa sa isang mundo ng karne na hindi nawawala. Tanyag ang pangalan ni Mang Tomas bilang dalubhasang tagakatay ng baboy na nirerespeto ng mga kapwa niya mga ngatay. Ang kanyang mga kamay ay hindi lamang matikas kundi parang mga kuko na matulis at madugo. Mga kuko na hindi nakikita sa liwanag ng araw ngunit lumalabas sa gabi, nagkakagat sa mga laman na hindi baboy kundi tao. Nag-iiwan ng mga sugat na hindi dumudugo kundi nagiging itim, isang itim na parang tinta ng mga lihim na hindi dapat malaman. Magkakatabi lang ang mga pwesto ng mga tindahan, ngunit sa gabi, ang mga pwesto na iyon ay hindi stall kundi mga bibig na nagbubuka, mga bibig na puno ng mga ngipin na matulis at kumikislap. Naghihintay ng mga mamimili na maging bahagi ng kanilang handaan, isang handaan na hindi mula sa karne kundi mula sa kaluluwa na hindi nawawala kundi nagiging mga tinig sa hangin ng palengke. Maraming customer sa gabi ang nagmula pa sa mga liblib na baryo para lamang bumili ng mga sariwang karne. Hindi sariwang karne ng hayop kundi karne na may amoy ng takot, isang amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagluluto. Isang amoy na nagmumula sa mga sugat na hindi gumagaling, mga sugat na nagiging mga dila sa mga panaginip ng mga hindi handa, nagkukwento ng mga alaala ng mga hindi na bumalik. Mga alaala na lumulabas sa gabi tulad ng mga usok mula sa mga apoy ng mga matadero, mga usok na hindi mabango kundi mabaho ng bulok na dugo, naghihintay na pumuno sa mga baga ng mga mamimili at gawing bahagi ng kanilang siklo. Isa sa mga pinipilahang tindahan ay ang mga tinda ni Aling Rosa na kapatid naman ni Mang Tomas. Ang kanyang mga paninda ay hindi lamang sariwa kundi parang mga piraso ng buhay na hindi pa natatapos. Mga piraso na lumulutang sa mga timbangan na parang mga mata na kumikislap, nagmamasid sa bawat kagat ng mga mamimili, parang nagpaplano ng isang bagay na hindi nila inaasahan sa gabi. Sa tuwing nilalatag ni Aling Rosa ang kanyang mga paninda na bagong katay ay palaging nauubos, dinadagsa at maramihan ang bumili ng kanyang mga parokyano, ngunit ang mga parokyano na iyon ay hindi mamimili kundi mga biktima. Mga biktima na hindi alam na ang bawat bili ay isang hakbang palapit sa kanilang sariling pagkakatay, isang pagkakatay na hindi mabilis kundi dahan-dahan, parang isang ritual na nagiging bahagi ng kanilang mga panaginip. Naghihintay na magising sila bilang mga karne sa mga stall. Ang lumang palengke ay kinatatakutan ng mga katabing lugar, hindi dahil sa ingay kundi dahil sa katahimikan nito sa gabi. Isang katahimikan na hindi mula sa kawalan ng tunog kundi mula sa isang paghihintay. Isang paghihintay ng isang hininga na mabigat mula sa mga matadero. Isang hininga na nagdadala ng amoy ng karne na hindi sariwa kundi bulok. Isang amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng paghugas ng mga kamay. Isang amoy na nagiging bahagi ng mga baga ng mga hindi handa, naghihigop ng kanilang lakas at pag-asa. Matatagpuan ito sa hangganan ng Siquijor, ngunit sa umaga, may isang matandang tahimik na nagtitinda ng mga sariwang gulay sa lumang palengke. Lulang ng kanyang kariton, ang matandang iyon ay hindi basta tindero kundi isang anino ng galit.
Isang anino na may mga mata na walang liwanag, mga mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa bawat hakbang ng mga tindero, parang nagpaplano ng isang gabi ng paghihiganti, isang gabi na hindi mabilis kundi dahan-dahan. Parang isang ritual na nagiging bahagi ng kanyang dugo, dugo na hindi mainit kundi malamig, naghihintay na dumaloy sa mga ugat ng mga hindi handa. Pero bago lumubog ang araw ay agad naman niyang nililisan ang lugar, hindi dahil sa takot kundi dahil sa plano, isang plano na hindi mula sa utak kundi mula sa isang sumpa na lumalim sa loob ng 10 taon. Naghihintay na maging isang dila ng galit sa gabi. Sa araw-araw niyang pagtitinda ay marami siyang hinahanap na kasagutan na matagal na niyang gustong malaman kung sino ba ang dapat singilin na matagal nang umuusig sa kanyang konsyensya. Ang mga mata niya ay punong-puno ng paghihiganti. Hindi mata ng matanda kundi mata ng isang halimaw na natutulog sa ilalim ng kanyang balat, mga mata na kumikislap sa tuwing tumingin siya sa mga tindahan ng karne, parang nagmamasid sa bawat piraso ng laman. Nagpaplano ng isang paghihiganti na hindi mabilis kundi dahan-dahan, parang isang ritual na nagiging bahagi ng kanyang dugo. Dugo na hindi mainit kundi malamig at madugo, naghihintay na dumaloy sa mga ugat ng mga hindi handa. Kahit na alam niyang delikado ang lugar ay pinasok niya ang lumang palengke. Makahanap lang ng malinaw na impormasyon na siya mismo ang makakatuklas, isang impormasyon na hindi mula sa mga bulong kundi mula sa mga anino sa ilalim ng mga stall. Mga anino na lumulutang at gumagalaw ng dahan-dahan, parang mga dila na humahaplos sa kanyang mga paa. Naghihintay na kumagat at higutin pababa sa isang mundo ng mga lihim na hindi nawawala. 10 taon na rin ang nakalipas mula nang maganap ang masaklap, nasawi ang kanyang buong pamilya mula sa kamay ng mga nilalang na nabubuhay sa dilim. Hindi basta kamatayan kundi isang ritual na hindi mabilis kundi dahan-dahan. Parang isang handaan na nagiging bahagi ng kanyang mga panaginip, naghihintay na magising siya bilang isang biktima na hindi nawawala kundi nagiging isang anino ng galit. Sa tahimik na pantalan ay dumaong ang isang malaking bangkang demotor, sakay ang isang grupong nagmula pa sa lungsod ng Maynila, hindi basta dumaong kundi parang isang anyaya mula sa dagat. Isang anyaya na hindi mula sa alon kundi mula sa mga butas sa ilalim, mga butas na puno ng mga mata na kumikislap sa dilim ng tubig, nagmamasid sa bawat hakbang ng mga turista, parang nagpaplano ng isang gabi ng paghihiganti. 7 ang bilang ng kanilang pangkat, 4 na lalaki na sila Marco, Luis, Victor at Pedro, at 3 namang babae na sina Sofia, Clara at Mia, lahat sila magkakaibigan at nag-aaral sa isang sikat na unibersidad sa lungsod. Lahat sila ay laking Maynila at nagmula sa mayamang pamilya. Maliban na lang kay Mia na nagmula naman sa Siquijor. Si Mia ay isang scholar dahil sa pagiging matalino niya. Subalit sa kanilang grupo ay nanatiling misteryoso ang pagkatao ni Victor. Bagaman kahit na lumaki ito sa maunlad na syudad ni minsan, hindi pa nagawang ibahagi ni Victor sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanilang angkan. Samantalang si Marco, Luis, Pedro, Sofia at Clara ay open-minded sa lahat. Wala na silang maitatagong lihim. Si Victor ang dahilan kung bakit sila nag-travel patungong Siquijor, dahil araw ng kanilang bakasyon ay nag-suggest ito na mayroon umanong magandang destinasyon na maaari nilang puntahan para sa long weekend. Hindi basta suggest kundi parang isang bulong mula sa dilim. Isang bulong na hindi mula sa kanyang labi, kundi mula sa kanyang mga mata na hindi kumikislap ng saya, kundi ng isang plano. Isang plano na hindi mula sa utak kundi mula sa isang sumpa na lumalim sa loob ng kanyang dugo, naghihintay na maging isang dila ng galit sa gabi ng pagdating nila. Pumabor naman ang grupo dahil maganda nga ang nasabing resort. Nagawa pa nila itong i-research sa internet, ngunit ang mga larawan sa internet ay hindi totoo. Sila ay mga imahe na lumulutang sa tubig, mga imahe na hindi mula sa kamera, kundi mula sa mga mata sa ilalim ng dagat. Mga mata na kumikislap ngunit hindi nakikita sa liwanag, naghihintay na lumabas at maging mga tinig sa hangin ng resort. Matapos nilang dumaong sa pier, isang sasakyan ang kanina pang naghihintay galing hotel kung saan sila nag-book. Para sa kanila, ang liblib lang kung ilustay. Sa isang mamahaling private resort sila patungo kung saan nakabase ang magandang beach na tanging mayayaman lang ang maaaring maka-afford nito. Ngunit ang beach na iyon ay hindi paraiso kundi isang bibig na bukas sa gabi. Naghihintay ng mga turista na maging bahagi ng kanyang siklo na hindi mula sa alon kundi mula sa mga butas sa buhangin, mga butas na puno ng mga kamay na walang laman, mga kamay na kumakawit sa mga paa ng mga hindi handa. Hilahin pababa sa isang dilim na walang liwanag.
Habang tumatakbo ang sinasakyan nilang high-ace van ay panay kantahan nila habang si Sofia naman ay panay kuha ng larawan mula sa labas ng bintana gamit ang kanyang digital camera. Ngunit ang mga larawan na iyon ay hindi malinaw. Sa bawat flash ay may mga anino na lumulutang, mga anino na hindi mula sa puno kundi mula sa mga mata sa gilid ng daan, mga mata na kumikislap, ngunit hindi nakikita sa liwanag, naghihintay na lumabas sa mga litrato at maging mga mukha sa gabi. Samantalang palihim naman silang pinagmamasdan ng driver sa maliit na salamin sa bandang harapan, ang mga mata ng driver ay hindi mata ng tao, kundi mata ng isang bantay, mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa bawat tawa, parang nagpaplano ng isang gabi ng paghihiganti. Napapakunot noon ito dahil sa nililikha nilang ingay. Sabayan pa ng makapal na usok ng sigarilyo. "Excuse me guys, pwede ba huwag kayong mag-smoke dito sa loob ng van? Hindi kasi ako makahinga ng maayos. Please lang guys, stop nyo na ang pag-smoke. Doon nyo na lang ituloy sa open area pagkarating natin sa hotel." Saad na pakiusap ni Sofia sa kanyang mga kasama na pansamantalang napatigil sa pagkuha ng larawan. Tanging si Sofia lang kasi ang hindi marunong manigarilyo pero malakas uminom ng alak. Itinapon naman nila ang mga hawak nilang sigarilyo, ngunit ang usok na iyon ay hindi nawawala. Ito ay nananatili sa hangin, nagiging isang ulap na mabigat, isang ulap na hindi mula sa sigarilyo kundi mula sa mga hininga ng mga hindi handa. Hininga na nagdadala ng amoy ng asin at bulok na karne, amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagbubukas ng bintana, amoy na nagiging bahagi ng kanilang mga baga, naghihigop ng kanilang lakas. Sa kanilang grupo si Sofia din ang pinakamasungit at madaling mapikon, ngunit ang kanyang galit ay hindi mula sa ugali kundi mula sa isang kutob. Kutob na hindi mula sa utak kundi mula sa dugo, dugo na lumalim sa loob ng kanyang mga panaginip, naghihintay na maging isang dila ng babala sa gabi. Makalipas ang ilang oras ay narating na nila ang malaking gusali, hindi gusali kundi isang katawan na buhay at humihinga sa gabi, dingding na hindi matigas kundi parang balat na gumagalaw ng dahan-dahan. Balat na puno ng mga butas na parang mga mata na kumikislap sa dilim, mata na nagmamasid sa bawat hakbang ng mga turista. Parang nagpaplano ng isang ritual na hindi mabilis kundi dahan-dahan, ritual na nagiging bahagi ng kanilang mga alaala. Ladies and gentlemen, welcome aboard dito sa Villa de Bamboo Hotel. Bungad na wika ng isang matangkad na silindro pagkababa nila ng van. Ito ang magsisilbi nilang tour guide sa hotel, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi matamis kundi parang ngisi ng isang bantay, ngisi na hindi mula sa labi kundi mula sa mga mata, mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa bawat tawa, parang nagpaplano ng isang gabi ng paghihiganti. Napakalawak ng lobby, maraming old portrait sa dingding. Kabilang na ang mga elegant chandelier, ngunit ang mga portrait na iyon ay hindi larawan kundi mga mukha na buhay, mukha na lumulutang sa liwanag ng chandelier, mukha na ngingisi na may mga mata na kumikislap, mata na hindi nawawala sa gabi kundi lumalabas mula sa mga frame. Naghihintay na humawak sa mga bisita at hilahin pababa sa isang mundo ng mga alaala na hindi tama. Klase at glamorous ang bawat kwarto, mahaba at maluwang ang pasilyo na puno ng traditional arte, arte na hindi gawa ng tao, kundi gawa ng mga nilalang na natutulog sa araw at gumising sa gabi. Naghihintay ng mga turista na maging bahagi ng kanilang koleksyon na hindi mula sa kahoy kundi mula sa mga buto ng mga hindi na bumalik, buto na nagiging mga disenyo sa dingding, disenyo na gumagalaw ng dahan-dahan sa gabi. Parang mga dila na humahaplos sa mga bisita, naghihintay na kumagat at higutin pababa sa isang dilim na walang liwanag. Isa sa mga high class ang napili nilang room na aabot ng 50,000 per night. Kasama na doon ang pagkain at inumin. Dahil more than 2 weeks ang kanilang bakasyon, aabot sa mahigit ang tinatayang bill na sinagot naman ni Marco gamit ang baon na cash. Ito ang pinakamayaman sa kanilang grupo, ngunit ang kanyang yaman ay hindi proteksyon. Ito ay isang anyaya na hindi mula sa pera kundi mula sa kanyang dugo, dugo na lumalim sa loob ng kanyang mga panaginip. Naghihintay na maging isang dila ng galit sa gabi ng pagdating nila. Pagkatapos sila dalhin ni Linda sa room at maibigay ang keycard ay agad naman itong umalis, ngunit ang kanyang pag-alis ay hindi wakas kundi simula ng isang plano na hindi mabilis kundi dahan-dahan. Plano na nagiging bahagi ng kanilang mga alaala na lumulabas sa gabi tulad ng mga anino sa mga portrait. Very accent ang loob ng room na kahalintulad sa mga Spanish design sa Spain, nasa tapat lang ng malawak ang terasa ang dalampasigan. Tanaw na tanaw nila ang ganda ng buong,
Ngunit ang terasa na iyon ay hindi lugar ng pahinga kundi isang bintana, bintana na nagbubukas sa dagat na hindi tubig kundi bibig, bibig na bukas at naghihintay ng mga turista. Naghihintay ng mga tawa na maging mga daing sa gabi, daing na hindi lumalabas sa mga labi kundi mula sa mga butas sa buhangin, butas na puno ng mga kamay na walang laman, kamay na kumakawit sa mga paa ng mga hindi handa. Hilahin pababa sa isang dilim na walang liwanag. Habang nag-aasikaso sila ng mga gamit, panay ang kantahan at tawanan ng grupo. Ngunit ang kanilang mga tawa ay hindi matamis kundi parang mga tinik na tumatago sa hangin, tinik na hindi mula sa saya kundi mula sa isang kutob. Kutob na hindi mula sa utak kundi mula sa dugo. Dugo na lumalim sa loob ng kanyang mga panaginip, naghihintay na maging isang dila ng babala sa gabi. Si Victor ay nananatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap ng saya kundi ng isang plano. Plano na hindi mula sa kanyang labi kundi mula sa kanyang mga mata, mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid. Nagmamasid sa bawat tawa ng kanyang mga kaibigan, parang nagpaplano ng isang ritual na hindi mabilis kundi dahan-dahan, ritual na nagiging bahagi ng kanilang dugo. Kinabukasan, nag-explore sila ng resort, ang beach ay hindi paraiso kundi isang bibig, bibig na bukas sa gabi, naghihintay ng mga turista na maging bahagi ng kanyang siklo. Siklo na hindi mula sa alon kundi mula sa mga butas sa buhangin. Butas na puno ng mga mata na kumikislap sa dilim ng tubig, mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa bawat hakbang sa buhangin, parang nagpaplano ng isang gabi ng paghihiganti. Si Mia ay nagkwento tungkol sa Sikihor, mga kwento ng mga nilalang sa dagat, mga nilalang na hindi sirena sa tradisyonal kundi mga anino ng tubig, anino na lumulutang sa gabi at nagiging mga buntot na gumagapang sa buhangin. Buntot na hindi mabilis kundi dahan-dahan, parang mga ugat na kumakawit sa mga paa ng mga hindi handa, hilahin pababa sa isang dilim na walang liwanag. Ang grupo ay tumatawa, ngunit ang kanilang mga tawa ay hindi matamis kundi parang mga tinik na tumatagas sa hangin, tinik na hindi mula sa saya kundi mula sa isang kutob. Kutob na hindi mula sa utak kundi mula sa dugo. Dugo na lumalim sa loob ng kanyang mga panaginip, naghihintay na maging isang dila ng babala sa gabi. Isang gabi, habang nag-iinuman sila sa terasa, biglang nawala si Mia, hindi nawala ng mahina kundi parang sinipsip ng dagat, isang sigaw na hindi lumalabas sa kanyang bibig ngunit ramdam sa hangin, sigaw na parang daing ng alon sa mga bato. Nagdadala ng isang amoy ng asin at bulok na karne. Amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng paghugas ng mga kamay, amoy na nagiging bahagi ng kanilang mga baga, naghihigop ng kanilang lakas. Napatakbo sila sa beach, ngunit ang buhangin ay hindi matatag, ito ay gumagalaw ng dahan-dahan, parang mga dila na humahaplos sa kanilang mga paa, dila na malamig at mabigat. Naghihintay na kumagat at higutin pababa sa isang butas na walang wakas, butas na puno ng mga mata na kumikislap sa dilim ng tubig. Si Victor ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap ng takot kundi ng isang plano. Plano na hindi mula sa kanyang labi kundi mula sa kanyang mga mata, mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid. Nagmamasid sa bawat sigaw ng kanyang mga kaibigan, parang nagpaplano ng isang ritual na hindi mabilis kundi dahan-dahan, ritual na nagiging bahagi ng kanilang dugo. Sa gitna ng gulo, lumitaw ang mga nilalang, hindi mabilis kundi dahan-dahan, mga katawan na hindi tao kundi hayop, hayop na may mga mukha na parang maskara ng kahoy, maskara ng ingisi na may mga ngipin na matulis at madugo. Ngipin na hindi para sa pagnguya kundi para sa pagkagat sa laman ng mga turista, laman na hindi sariwa kundi puno ng takot, takot na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagtakbo, takot na nagiging bahagi ng kanilang mga ugat, naghihigop ng kanilang kaluluwa. Si Sofia ay napatay muna, hindi napatay ng mahina kundi isinabit sa isang kadena, kadena na hindi riles kundi ugat ng puno, ugat na buhay at gumagalaw, kumakawit sa kanyang lieg at pisain ang kanyang hininga. Hininga na hindi lumalabas kundi nananatili sa kanyang lalamunan, parang isang dila ng dagat na kumakagat sa kanyang kaluluwa. Ang iba ay sumunod, hindi sumunod ng mabilis kundi dahan-dahan, mga alalamunan na nilaslas na parang karne sa timbangan, dugo na hindi dumudugo kundi lumulutang sa hangin tulad ng usok mula sa apoy ng matadero. Usok na hindi mabango kundi mabaho ng bulok na laman, naghihintay na pumuno sa mga baga ng mga hindi handa. Si Clara ay nakatago sa ilalim ng kama, ngunit ang kama na iyon ay hindi proteksyon kundi isang hawla. Hawla na gumagalaw ng dahan-dahan, mga paa na hindi kahoy kundi mga kamay na walang laman, kamay na kumakawit sa kanyang balat mula sa ilalim. Hilahin siya pababa sa isang butas na walang liwanag, butas na puno ng mga mata na kumikislap sa dilim ng sahig, mata na hindi nananakit, ngunit nagmamasid sa bawat hininga niya, parang nagpaplano ng isang gabi ng paghihiganti.
Biglang bumukas ang lihim na pinto sa tukador, hindi bumukas ng mahina kundi parang sumabog mula sa loob, isang pinto na hindi kahoy kundi bibig, bibig na bukas at naghihintay ng laman, ngipin na matulis at madugo. Nagkakagat sa hangin na parang naghihintay ng kanyang balat. Iniluwar roon si Rosa, ang kanyang mukha ay hindi mukha ng tao, kundi mukha ng isang nilalang, mukha ng ngingisi na may mga labi na kulubot at madilaw-dilaw. Labi na hindi matamis kundi parang mga sugat na hindi gumagaling. Sugat na nagiging mga dila sa gabi, nagkukwento ng mga lihim ng lumang palengke. Nang makalabas ito ng silid, dali-dali namang pumasok si Clara sa lagusan, sinigurado niyang nakasara ang harang upang hindi siya mapansin ng mga kasabwat ni Rosa. Ngunit ang harang na iyon ay hindi matibay, ito ay gumagalaw ng dahan-dahan. Parang isang pinto na buhay, pinto na may mga mata sa mga bisagras, mata na kumikislap, ngunit hindi nakikita sa dilim. Mata na nagmamasid sa kanyang bawat hakbang, parang nagpaplano ng isang ritual na hindi mabilis kundi dahan-dahan. Ritual na nagiging bahagi ng kanyang dugo. Pagkababa niya ng hagdan ay tinahak niya ang makipot na daan na kaunti lang ang liwanag mula sa mga ilaw sa magkabilang dingding na gawa sa adobe. Ang mga ilaw na iyon ay hindi liwanag kundi mga mata, mata na hindi kumikislap ng saya kundi ng gutom. Mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa kanyang bawat hininga. Parang nagpaplano ng isang gabi ng paghihiganti. Nang marating ang dulo ay nakita niya ang kalagayan ni Sofia, nasipat pa niya ang timba na naglalaman ng karne ng ilang turista na maraming tato sa katawan, karne na hindi tuyo kundi sariwa na may mga sugat na hindi gumagaling. Sugat na nagiging mga dila sa gabi, nagkukwento ng mga alaala ng mga hindi na bumalik. Nasulyapan pa niyang nakahiga sa ibabaw ng sangkalan si Victor habang naroon naman si Mia sa nakakubling silid. Ang sangkalan na iyon ay hindi kahoy kundi isang dambana na puno ng mga kutsilyo na matulis at madugo. Kutsilyo na hindi para sa paghihiwa kundi para sa pagkagat sa kaluluwa na hindi nawawala kundi nagiging isang tinig sa hangin ng matadero, tinig na hindi awit kundi daing ng mga biktima. Sumenya si Clara sa kaibigan na iwasang lumikha ng ingay, batid niyang nauunawaan niya ang lahat sa mga nangyari sa buhatan. Simula pa lang ay nagdududa na si Clara sa tunay na katauhan nila Victor at Mia, kaya nagawa niyang obserbahan ang dalawa nang hindi nila namamalayan. Alam niyang may malalim na koneksyon si Victor at Mia kay Rosa, lalo na't ang dalawa talaga ang nagplano na magbakasyon sila sa Siquijor. Koneksyon na hindi mula sa dugo, kundi mula sa isang sumpa na lumalim sa loob ng kanilang mga panaginip, naghihintay na maging isang dila ng galit sa gabi ng pagdating nila. Bago niya kalagan si Sofia ay maingat niyang kinuha ang isang kutsilyo na nakatusok sa sangkalan, at ubod ng lakas na itinarak sa natutulog na binata, paulit-ulit niyang ibinaon ng patalim sa dibdib nito na hindi lumilikha ng ingay. Ngunit ang bawat saksak ay hindi tunog kundi isang daing mula sa loob ng kanyang katawan, daing na hindi lumalabas sa kanyang labi kundi mula sa kanyang dugo, dugo na hindi dumudugo, kundi lumulutang sa hangin tulad ng usok mula sa apoy ng matadero. Usok na hindi mabango kundi mabaho ng bulok na laman. Nasawi si Victor sa mahimbing niyang pagkakatulog, matapos mapaslang ni Clara ang binata, ay nagmamadali siyang binaklas ang tali sa kamay at paa ni Sofia. Magkasama silang pumasok sa kubling silid kung saan nakaimbak ang matatalas na gamit, nakita nilang natutulog din si Mia, kaya sinamantala nila ang pagkakataon na paslangin ito. Nagtulungan silang dalawa na paliguan ito ng saksak bago nilagyan ng kadena ang liig. Sa tindi ng galit ni Sofia ay kinuha pa niya ang palakol at sinibak ang ulo ni Mia hanggang sa mahati ito at kumalat sa lupa ang sariwang utak. Utak na hindi tuyo kundi sariwa na may mga alaala na lumulutang sa hangin, alaala na hindi mula sa utak kundi mula sa isang sumpa na lumalim sa loob ng kanyang dugo, naghihintay na maging isang dila ng galit sa gabi. Dahil hindi na sila pwedeng bumalik pa sa hotel, kailangan nila maghanap ng ibang madadaanan. Sinubukan nilang lumabas sa bahay katayan, ngunit hindi nila inaasahan na mayroon pa ring ilang kalalakihan na nag-iinuman sa labas. Kalalakihan na hindi tao kundi mga anino ng gabi, anino na lumulutang at gumagalaw ng dahan-dahan, parang mga katawan na walang balat, katawan na puno ng mga sugat na hindi gumagaling, sugat na nagiging mga dila sa gabi. Nagkukwento ng mga lihim ng lumang palengke. Wala silang nagawa kundi ang tumakbo ng matulin habang magkahawak kamay. Sa puntong yon, napatunayan nila na hindi talaga mga pangkaraniwang tao ang tumutugis sa kanila. Bagkus mga nilalang na may kakayahang magpalit anyo bilang mabangis na hayop, dinig nilang dalawa ang pag-aangil ng mga halimaw habang hinahabol sila sa lugar na hindi nila alam kung saan ba sila dadalhin ng kanilang mga paa. Angil na hindi mula sa mga lalamunan kundi mula sa mga ugat ng puno.
Ugat na buhay at gumagalaw, ugat na kumakawit sa kanilang mga paa mula sa lupa, hilahin sila pababa sa isang butas na walang wakas. Butas na puno ng mga mata na kumikislap sa dilim ng gubat, mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa bawat hininga nila, parang nagpaplano ng isang ritual na hindi mabilis kundi dahan-dahan, ritual na nagiging bahagi ng kanilang dugo. Pinasok nila ang masukal na kakahuyan, takbo lang sila ng takbo at walang nais bumitaw. Ngunit sa kalagitnaan ng kagubatan ay na-corner sila ng tatlong aswang. Sa puntong ito, wala silang takas, nang susunggaban na sila ng mga ito ay biglang sumulpot ang isang misteryosong lalaki na may takip sa mukha, may hawak na pana at magkakasunod na inasinta ng palaso ang tatlong halimaw. Matapos bumaon sa kanila ang mga palasong kawayan, ay hinugot ng estranghero ang sondang sa kanyang bewang at tinabas ang ulo ng mga nilalang. At ang mandirigmang ito na nagligtas sa buhay ni Clara at Sofia ay walang iba, kundi ang tindero ng gulay sa lumang palengke tuwing umaga. Isang matanda na hindi basta tindero kundi isang anino ng galit, anino na may mga mata na walang liwanag. Mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa bawat hakbang ng mga aswang, parang nagpaplano ng isang gabi ng paghihiganti na hindi mabilis kundi dahan-dahan, gabi na nagiging bahagi ng kanyang dugo, dugo na hindi mainit kundi malamig at madugo, dugo na naghihintay na dumaloy sa mga ugat ng mga hindi handa. Pinag-aaralan nito ang pasikot-sikot sa lugar upang puksain ang mga aswang na kumitil noon sa buhay ng kanyang pamilya, nagsisimula na siyang maghiganti. Paisa-isa niyang pinupuksa ang buong angkan ng mga mangangatay na pinamumunuan ni Mang Tomas. Sa tulong ng manunugis ng mga aswang ay nakabalik ng buhay sila Clara at Sofia sa Maynila. Gamit ang impluensya ng kanilang mga pamilya ay muli nilang binalikan ang hotel sa Siquijor, kasama ang mga armadong lalaki para singilin ang mga taong may malaking pagkakasala sa kanila na kumitil sa buhay nila Luis, Pedro at Marco. Maging ang lumang palengke ay nabura sa lupa ng Siquijor sa tulong ng mandirigmang nagpapanggap na tindero ng mga gulay, ngunit ang pagbura na iyon ay hindi wakas kundi simula ng isang siklo. Siklo na hindi mula sa apoy kundi mula sa mga buto sa ilalim ng lupa, buto na hindi nawawala kundi lumalabas sa gabi, lumalabas bilang mga tinig sa hangin ng palengke. Tinig na hindi awit kundi daing ng mga biktima. Daing na hindi lumalabas sa mga labi kundi mula sa mga butas sa buhangin, butas na puno ng mga mata na kumikislap sa dilim, mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid sa bawat hakbang ng mga bagong turista, parang nagpaplano ng isang ritual na hindi mabilis kundi dahan-dahan, ritual na nagiging bahagi ng kanilang dugo. Dugo na hindi mainit kundi malamig at madugo, dugo na naghihintay na dumaloy sa mga ugat ng mga hindi handa.